So, for today's video, ayan, ipinakita natin sa ating TikTok ang ating mga labahin. Pagkatapos ay pumunta na tayo sa ating kapitbahay para kunin ang ating kaldero. Ayan, iniabot na sa akin ni Luis ang maiwagang kaldero. And then, uwi na tayo mga mare. Ayan, malapit lang naman ang bahay natin. Doon nga sa bahay ng kapatid ko. Kinuha lang natin ang kaldero at tayo bumalik na sa loob ng bahay. Kita nyo naman ang kalat sa loob ng bahay. Yan, pati may parcel pa dyan. Ipinakita na natin din ang loob ng kwarto na hindi natin na iligpit ang higaan kagabi. Ayan, dako naman tayo dito sa ating labahan. Ayan, kita nyo, may nakasalang pang damit, nakasalang ang uniform ni Bren. Kailangan na nating laban yan dahil bukas ay marami tayong gagawin. Ayan, nagsaing na rin tayo. Siyempre, ugasan muna natin. Ugasan natin ang ating kaldero. Para naman, pag nagsaing tayo, no, ay hindi lumasa yung mga panis-panis na lasa dyan ng mga natirang kanin kagabi. So, ayan. Hugas-hugas lang. And then, kisi-kisi din. Ayan, nagsaing na tayo. Isang kisi, binuhos natin. Okay, dalawa. So, ayan. Sa kakikisi natin, wala na pong lasa ang bigas natin, no? So, ayan. Dahil sa dami ng kisi natin, nawawala na ng lasa. Ayan. Sinalang na nga natin sa apoy ang ating sinaing. And then, susunod natin gagawin dyan, mga mare, ay ang tigtal-tigtali ng ating kangkong. So, yung kangkong na yan ay lagi natin kinakain ngayon. Dahil yan, dahil kay gumanda ang ating pakiramdam. So, dahil nung nakakaraan po ay masakit ang aking tagiliran. Ayan, salamat Doc Wiki Leong. At ayan, at natuklasan natin ang pagkain ng kangkong. Ay masustansya pala talaga. Kaya inaraw-araw naman natin ito. So, ayan, habang tinatalbusan natin yan, syempre nakasalang ang ating mga labay sa washing machine. Napakarami natin ginagawa pag Friday. So, bilang ina, kailangan natin gawin lahat. After nga natin talbusan at tugasan ng ating kangkong, syempre isinalang na natin sa ating kawali. Ayan, ilagay lang natin lahat. And then, lalagyan natin yan ng olive oil. Bakit olive oil lang nilagay natin? Syempre, dapat masustansya din ang mantikang gagamitin natin. Hindi coconut oil. Kasi madalas iyon ang nagbibigay daw sa atin ng sakit. Ayan, olive oil, kita nyo naman. Social, mamahalin yan, kaya konti-konti lang lagay natin. Lagyan lang natin ng konting asin para may lasa-lasa naman ng kangkong natin. Ganyan lang siya, hintayin lang natin siyang lumambot, and then halu-haluin lang natin at maya-maya ay luto na yan. Siyempre, habang nakasalang ating kangkong dyan, ay lumabas na tayo doon sa terrace natin at kinuha natin ang mga damit na nakasampay. So, hindi na uso ngayon yung sampayan na tali. Yan, uso na ngayon puro hanger. So, yan, kinuha na natin isa-isa at ipinasok na nga natin yan sa loob ng bahay at isa-isa na rin natin yan tatanggalin dyan sa hanger at sa sikitan. Habang tinatanggal natin sa sikitan yan, syempre nakasalang pa rin ang washing machine natin at ang kangkong na niluluto natin. Multitasking talaga tayo. So, iba talaga pag teacher, no? Sanay sa multitasking. Ayan, at tapos na nga tayo. Ang sumunod na ginawa naman natin. So, luto na yung kangkong niya nung ginawa natin yung unboxing na yan. Napatay na natin yung apoy. Pero nakasalang pa rin sa washing machine ang nilalaban natin. So, ayan. Kaya nag-unboxing muna tayo habang naghihintay tayong matapos ang ating nakasalang sa washing machine. Ano nga ba itong mga pinagbibili ko na to sa Shopee? So, ito po ay mga produktong gagamitin natin bukas sa pagre-reban natin. So, baka karirin ko na naman tong pagre-reban na ito, mga mare, dahil noon itong bumuhay sa amin habang may sakit ang nanay ko. So, ayan, namili tayo ng cape. So, meron tayong 3 customer bukas na puro kapwa natin guro. So, ayan. Try natin pagandahin ng mga buhok nila kung kaya pa natin magpaganda ng buhok. Namili tayo ng 3 cape kasi 3 sila bukas. Kailangan natin yan. Papakita ko sa iyo ang itsura ng cape. Yan yung madalas na ginagamit sa parlor para naman proteksyon habang ginagamitan mo ng gamot na hindi madumihan yung damit ng ating nire-reban. So, ayan ang itsura ng cape. So, 3 piraso ang binili natin yan at sumunod nating in-unpack o in-unbox ay ito. Ano ba ang laman nito? Yan, amili na rin tayo ng another set ng Bremod hair rebonding. So, meron niya set 1 and set 2.
So, makita nyo dyan, yan yung papaya extract na remove. Ayan. Yan yung set 1. Ito naman ang set 2. Yan po. Dalawa yan. Yung isa dyan ay neutralizer at yung una dyan ay ang straightening cream. Sumunod naman nating in-unbox ay ito. So, dalawang parcel yan. Ito ay dineliver nung isang araw pa pero ngayon lang nating in-unbox. So, ayan. Ano nga ba ang laman nito? So, iyan po. Ang laman yan, meron niyang Super Flex, no? Na hair reconstructor. Yan ang ginagamit natin para protektahan yung buhok natin. Lalo na kapag mga damage na o may kulay na. So, habang nire-rebond ay nilalagay natin yan sa sama. Kaya nakalagay Super Flex. Kita nyo naman, yan din. Yung nasa pouch na yan ay Super Flex din po yan. So, 17 piraso yata yung binili natin yan dahil siguradong gamitin natin yan sa ating pagre-rebond. So, maganda yung Super Flex na yan kasi yan ang ginamit sa akin ni Ate Gisa. Yung nag-rebond sa akin. So, yan. Kaya nakita natin yung effect niyan sa buhok na hindi talaga basta-basta nasisira kapag nilagyan niyan yung gamot na pang-rebond. So, makwento ko lang. So, dati kasi talagang nagre-rebond tayo. So, tinigil lang natin dahil tayo ay syempre nagturo na sa DepEd. Medyo nakaka-LL na tayo. Kaya tinigilan na natin ang ating racket. Pero ngayon muli yata tayong magbabalik sa pagra-racket na to dahil pauwi na ang ating mister. So, kailangan na natin kumayod. Yan yung mga nabili natin. Kita nyo naman, ang dami. So, marami na naman tayong babayaran sa Shopee Pay later nito. Thank you sa panonood.